Magandang araw po mga potpot. Ito na po ang part 2 ng ating bisita update sa Don Juan Lumampao, Cuenca, Batangas. Ating pong nakapanayam si Nanay Pia Brin na taga Barangay 7, Cuenca, Batangas. Samahan niyo po ako makipagkwentuhan sa kanya. Yung tatlong mag-iina. Yung dalawang anak ay di nakaligtas. Kaya lang yung SK nasa ospital. Yung isang ang balita ko nasa ospital din. Yung isa. Kasi yung tatlong mag-aama yung buhay. Tapos yung patay naman, tatlong mag-iina. Tatlong mag-iina naman. Oo. Nauna ang ina, binurol dyan sa may simbahan. Oo. Tapos nung nahukay yung anak, sinunod. Oo, sinunod din ang kinabukasan ililibing yung ina. Kasi dinating naman yung anak. Sabay na silang inilibing. Tapos ang balita ay yung lalaki ay nakukuha na rin daw. Hindi naman at ang nakuha ngay yung iba. Oo, yung manugang ni Kasabil at apo. Bali, ilang bahay po diyan nasira? Dalawa yata. Dalawa. Dalawang bahay. Pero na yung Sabel ay siguro kabiyak na bahay ang nadala. Bakit inabuhay nabuhay pa eh. Pero namatay din at yung siguro sa takot. Trauma. Tapos yung asawa naman ng Sabel ay di nasa ospital ngayon sa Maynila. Doon po dinala? Oo, doon naman dinala. Na wala na nga raw tumanggap din. Siguro malma ang pinsala. Naku po. Ay di yun nga yung nahukay na manugang at apo kahapon, yun nga yung anak manugang ng Sabel. Manugang ng Sabel. At apo na ikiniremit nga kagabi. Yung di ang naiwan doon yung bata na lalaking anak ng Marite. Ngayon lang nangyari to eh. Ngayon nga nangyari yan. Tindi Hindi mo akalain yung tatlong mag-aama kaya nakaligtas may nakapitan niya, kumbaga nagtakbo. Nakatakbo ka agad. Ay may nakapitan niya yung isa ay nakaalpa sa Kapit. May nakahila naman kaya nakaligtas. Nakaligtas din. Yung isa. SK daw yung isa ay gagraduate daw ng pagka-teacher. Yesus ko po naman. Ibig sabihin, anong oras kaya nangyari yan? Gumuho? Madaling. Ang sabi na nila, mga alas 11 ng tanghali. Tanghali na pahapon. Kaya ang sabi, kung yun daw gabi, di lalo marami. Lalo nang marami at wala makakaiwas. At tulugan Tulugan. Matindi. Kahit nakinginig nakinginig ang kamay ko. Dahil sa nangyaring yun. Kaya naman. Kasi marami akong klase diyan. Mga Chavez, mga Magabo. Mga klase ko ho diyan nung high school hanggang college. Noon nga gabing kami naroon sa may simbahan at kami nag-vigil. Gawa ng kinabukasan na ililibing. Yung si Marite. Ay di ang balita. Idadating na rin din daw yung anak. Ako'y talagang yung ang aking dibdib parang emotional ho. Ganun gusto ko itako. Hindi nyo akalain na biglang ganun mangyayari. Bago ang sabi yun daw lalaki kita na raw ang tuhod. Hindi lang ang nahukay at hapon na nga. Walang ilaw nga doon. Oo. Ay bukas yun ay hindi pa rin Siguro ang nakita laang akali tuhod siguro yung mga paa ng lamisa o bangko. Hindi pa rin pala. Oo. Kasi may matindi pagkakabaon. Tapos ang lupa ilagkitan pa. Hindi ka tulad ng buhangin na madali hukayin. Pag lupa talagang mahirap. Yung mag-inang nahukay magkayapos pa raw Yung mag-inang nahukay. Kahapon. Ay talagang Kuwaawa yung batang yung pagka hindi nahukay, naiwan siya doon Naiwan ho. Hindi natin alam kung nasaan. Ay ang balita, yun daw magkapatid na yung babae nang nahukay. Tapos yung lalaking nagtago raw sa ilalim ng lamisa. Akala nalim doon. Kaya nagtago sa ilalim ng lamisa. Bakit ito
nagkahiwalay. Ibig kong sabihin, di dapat nung makita yung babae, di siyempre, masisinag na nila yung lalaki. Kasi araw naman Baka ito'y napaisod-isod. naanod na. Kaya hindi agad makita. Hindi agad lumayo. Lumayo. Ating alam kung umibabaw ba o lumubog. Oo. O napadpad ng Napadpad malayo sa bahay. Siyempre, ang kukot-kutin ng Kung saan malapit na kami nahukay. Oo, yung bahay at naroroon ho na. Hindi alam na kumbagay baka napaipor-ipor. Naanod ng kaunti. Kaya hindi nila matuntun. Yun ay pagka nakuha din, ikikremit na rin yung Oo. Ay, iba na po eh. Saka ang laman noon, ang katawan noon ay malambot na po. Mabait pa rin naman ng batang iyon sa mga nakakakita. Yun daw ipagka madaling araw, ihati din yung ina. Yung ina. May balagwit na isda. Paninda rin. Tapos bababa at di siya may gagayak at papasok naman. Nung makita ko ang mukha sa picture nung kami napunta sa simbahan, malabo-labo aking mata. Kami naglapit at aking pinagmasdan. Ito yung Familiar ho sa inyo. Ito yung nabilhan ko nung bago bumagyo, ay bumili ako ng tawilis. Ay yun daw laang naman yun laang ang nagtitinda ng tawilis doon sa nung araw na yon. Ay doon sa parting iyon, doon daw yung nagtitinda. Ay yun nga ang binilhan ko ng tawilis. Sakoy naku, ito yung binilhan ko ng tawilis eh. Ibig sabihin, siya lang nakapamantin ng araw na yon. Ay kakasariwa pa ng tawilis kong nabili. Nabata pa po 40 anyos pa. Bata pa pala ho. Yung Maripe, yung ina. 40 pa. Ayun daw namang asawa naman itong yung mag-ina na hukay, nahukay. Yung pala isa lipa nagtatrabaho kaya hindi nakasama. Tapos yung isang anak naririto daw sa itaas. Kaya yung mag-ina lamang ang nakapisa naman noong yung Biana. Ano pangalan? Sabel. Yun pala ang kapisan. At yun daw ang nag-aalaga daw kay Kasabel at stroke. Stroke yung si Kasabel. Sabel, ito mag-anak ka namin, pinsan ng aking tatay. Balik taga barangay ho kayo dito? Oo, si Babaw. 7 kayo? Oo, sila ay Lumampaw. Mga kamag-anak ng tatay ko, inari yung sa Lumampaw. Sa Lumampaw din, Lumampaw sa napapanayan. Di makulangan. Kita mo yung mga guho-guho. Ay, kadami ho. Ngayon yan nangyari, mga kalibot ng sa ilang taon ingin na nangyari yan. Ano yan, sabi nga daw ay matanda na ang lupa. Sige, ako'y naka-duty sa Barangay Hall araw ng Huwebes yun. Palakas ang ulan at hangin. Ay di ka, Diyos ko po, ang aming bahay. Ako'y wag anong bubong ang aming bahay. Pagkagarni nga ka kung walang pera tapos gayon pa. Ay di, aring tatay na di umuwi. Ay di noong kako di kaya ito hindi nabalik. Hapon na. Baka ito yung inaayos. Ay pahinanan ng bandang hapon. Ang ulan at saka Naku, yung palang amin kusina ay binaha. At saka lakasan ng tubig na doon sa amin likod. Ay di nakalkal yung sa may sulukan ng tungko. Yung tungko namin. Ay di doon dumaan. Hindi magkaintindihan ng paghahakad. Ang dalawang iyan. Nilagyan na nga ng kanal na napakalalim. Para lang doon dumaan. Araw ng Miyerkules kami nag-rescue mga aray. Tsaka aray. Oo, taga-tiyo. Taga-roon sa dinadaanan yung may gumuho. Doon sa may daan. Oo, yung bahay na sa may gilid. Oo. At maraming bata doon. Natakot at naguho din yun Kita naman guho Ay, Hindi ako makasilip, baka biglang Kaya nga.
Baka, Ako nga hindi rin nasa baka init. biglang makaguho. Silipin ko sana kanina eh. Baka biglang makaguho lang. Baka pagtungtong doon sa gilid. Ang lalim ho yun, kawang eh. Oo. Awang. Baka ito'y makalantak ng guho. Sama ka pababa. Ay, nung linggo na ang nagsiuwi, yung mga binakwit namin mga aro. Saan ho yun din? Saan ho yun binakwit? Bliss. Nasa Bliss na si Skol. Oo, sa Paterno. Hindi na sa Paterno. Ay, dagsa naman ang nagdadala ng mga ayuda. Ayuda. Kaya, sabi noong yung may bahay nga doon si Richard, sabi kapiyan saan kaya ho kami pwedeng rumiskyo, magpa-rescue. Ako'y sa school. Sabi kong gayon. At pagtayo ka ako'y sa bahay nagpunta, hindi kayo mabibigyan ng ayuda. At nasa bahay kayo. Ay di doon kayo magpunta. Di aming hinakot ng patrol. Yun, awa ng Diyos na may napakarami nga ng kanilang nako. May mga nagbibigay ng bigas. Hanggang ngayon po tayo dire-diretso pang ayuda eh. Ang binibigyan na naman ng ayuda ngayon, dahil wala na nga ang tao sa school, yung mga nasa bahay din sa Bliss, na nagpuntahan, taga rin naman sa Lumampaw, hindi na taga rito. Balik, ang ibang pamilya ko sa Lumampaw, narinig na sa ano? Narinig na sa papa. Sa may Paterno? Hindi. Sa mga kamag-anak na? Mga kamag-anak, bago school daw ng Bungahan. Okay. Karami raw yung pamilya sa school ng Bungahan. Sige po, Nay. Sige. Okay lang po ba sa inyo ang i-post ko? Oo. Okay lang ho. Yan po ang ating nanay na si Pia. Pia po, Barangay Tanod po. Okay. Pia, anong apelyido niyo? Brin. Brin ang apelyido po niyo? Oo, B-R-I-N. Brin. Pia Brin. Po, maraming salamat po. Sige. Yan thank you. Tol. Salamat. Sige po, Nay. Salamat po. Sige.